Puntahan naman natin, Henry, Ang mga naging pangyayari sa free medical services ng PAO kung saan magkatuwang pa rin ang PAO Forensic Laboratory Division at volunteers mula sa Manila Central University o MCU Hospital. Ginanap kamakailan sa Muntinlupa City sa isang Bucor facility ang pinakamalawak na proyekto ng Public Attorney's Office na PAO Legal, Medical, Dental, Optical, Jail Visitation, and Decongestion Program. Pagpasok mo sa New Bilibid Prison o NBP sa lugar kung saan isinasagawa ang programa ay makikita mo agad sa iyong kaliwa ang isang grupo ng mga nurse na kabilang sa PAO Medical Team. Tulad na lamang ni Ma'am Elvira Lozano, isang administrative aide ng PAO Legal Research Service at isa ring licensed nurse. I'm a nurse and I'm also a midwife. Napansin namin kinakailangan munang sumailalim sa blood pressure reading bago kumonsulta sa ating mga doktor. Liban dito ay may mga katanungan sila sa ating mga PDLs habang isinasagawa ito. Kaya naman inusisa namin si Nurse LV kung kinakailangan ba ang mga hakbang na ito. Kinakailangan kasi nating malaman kung ano po yung pinakaunang vital signs na makuha para ma-check up ng doktor yung immediate na action na dapat gawin sa kanila. Para ma-monitor kung ano po yung dati nilang gamot at kung ano yung latest nilang gamot para ma-update po sila yung mga bagong gamot na dapat nilang magamit or mainom. Katulad niyan, meron siyang post-stroke, so wala siyang maintenance. Kailangan ma-monitor yung BP niya at saka yung health niya nang sa ganun, mabigyan siya ng proper na medikasyon. Katuwang ng ating Hepe PAO Chief Persida Acosta at ng PAO, ang Manila Central University Hospital volunteers sa pagkakaloob ng libreng serbisyong medikal na pinangungunahan ni Doc Janice De Leon. Basically po, magpapaprescribe lang po siya ng para sa diabetes niya. So wala naman po siyang ubo-sipon. So ang gagawin ko po is, bibigyan ko lang si sir ng vitamins po, pampalakas ng katawan. And then paracetamol po just in case po na alam mo naman part of aging po na medyo sumasakit yung mga kasukasuan. And then yung vitamin B complex po yung pong vitamina para sa mga ugat. Kasi usually po, para complication po ng diabetes yun, medyo namamanid-manid po yung mga kamay. And then after po nito, magpapacheck up si sir sa mata and then eventually po sa legal. Hindi na rin iisipin ng pasyente ni Doc Janice kung paano makukuha ang mga gamot at bitaminang ito dahil libre din itong pinagkakaloob ng Public Attorney's Office. Sa pagkakataong iyon ay nasa harapan. Sa mismong stage makikita ang pharmacy area na pinangungunahan naman ni Deputy Chief Public Attorney Dr. and Attorney Erwin Erfe. Ang mga tagpong ito ng pagmamalasakit ng Public Attorney's Office ang patuloy na nagbibigay pag-asa at ngiti sa ating mga kababayang nakapiit sapagkat hindi lang sila abot tanaw kundi abot kamay rin. Para sa #PalaNews, ako si Geraldine Ranyes, Persida Acosta, hustisya para sa masa, katarungan laban sa kahirapan.